Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin ma ba'd. Inshallah mga kapatid, tayo po ay magbabasa ng mga katanungan mula sa mga kapatid natin na nagpadala sa atin sa pamagitan ng social media platform. At naway inshallah ay mabigyan natin ng kasagutan, kaliwanagan at dagdag na kaalaman para sa ating lahat. Sabi po ng nagtanong, Assalamualaikum Ustadh, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustadh, may tanong ako, ang langaw po ba ay najis o hindi haram or hindi? Hanggang doon lamang po yung kanyang tanong. So, interesting po ang kanyang katanungan. So, ang tanong niya kung ang langaw or bangaw ba or housefly ay najis. Pag sinabing najis, ito ay marumi na itinuturing ng Sharia o hindi haram o hindi o lang hindi na naituloy, no? So nais ko lamang pong bigyan ng kumbaga kaalaman ang sino mang hindi pa nakakabatid at hindi pa nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng najis. Literally po, ang ibig sabihin ng najis ay marumi. Pero ang tinutukoy pong marumi dito ay ang dumi na itinuturing na marumi sa batas ng Sharia. Hindi kung papaano ang tingin natin sa isang bagay na marumi. Halimbawa sa tao, bilang tao ay nadudumihan tayo halimbawa sa putik. Kaya naman kapag dumampi o kaya ay nagkaroon ng putik ang ating katawan o maging ang ating kasuotan, ay nilalabhan po natin kasi nga ikinukonsider natin ito na marumi. Pero sa batas po ng Sharia, sa batas ng Islam, ay hindi po marumi ang putik. Dahil tayo ay walang duda nang galing tayo sa putik, galing tayo sa alabok. Diba kung marumi ang alabok or putik, abay marumi ka ngayon. Diba? So it makes sense, no? So hindi siya marumi. Na kung halimbawa, wala ka ng ibang kasuotan, tapos yung kasuotan mo ay meron pang putik, pwede mo itong gamitin para sa pagdarasal. Kasi nga, hindi po itinuturing na marumi sa batas ng Sharia. Okay? So, ang punto po ng katanungan dito, kung ang langaw ba ay najis ayon sa batas ng Sharia. Kasi maaring sa tingin ng tao, ang langaw ay marumi. Diba? Ano ba ang sinasabi ng Sharia dito? Hindi haram. Sabi niya, hindi haram. So, tinutukoy siguro, hindi haram ay hindi haram na kainin. Diba? Sabihin natin, walang sinabi kung ano bang hindi haram. Hindi haram kainin, hindi haram na patayin, hindi haram na ano ba? So, ating inshallah sa video na ito ay ating bibigyan ng linaw, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay. Now, sa unang katanungan, kung ang langaw ba ito ay najis o ito ay tinatawag na sabihin natin haram. Pangalawang katanungan yan. Sub-question kumbaga sa katanungan na ito. Kung ito ay najis, unang-una sa batas ng Sharia, ay maraming klase ng najis na itinuturing talaga ng Sharia at hindi na natin babanggitin isa-isa pala na may mga bilang din ito at nangangailangan ng oras. Subalit may mga kategorya ang ating mga scholar o binibigyan ng kategorya ang ating mga ulama, yung mga ilan sa mga nilalang kumbaga o mga hayop na itinuturing insekto kumbaga. Insekto na sila, yung mga kategorya ng mga insekto, specifically yung mga insekto na kumbaga yung dugo ay hindi dumadalay-day. Dumadalay-day masyadong malalim sa Tagalog. Hindi, imbawa, kapag inano mo, pinatay mo siya, ay wala kang makikitang dugo na katulad ng dugo ng mga hayop na kinakatay. Yun ang gyrosail, kumbaga. Hindi siya hindi nagbabaha, no? Hindi dumadalay-day at hindi nagfo-flow. Yung mga kapatid. Ay, yan yung mga insekto. Halimbawa, yung cockroach, yung langaw, o anumang katulad nito at iba pa mga insekto. Itinuturing itong sabihin natin karamihan sa kanila o ilan sa kanila itinuturing na ito ay na hindi siya najis, no? Hindi siya tahir. Ibig sabihin ito ay malinis. Nangangahulugan na kapag halimbawa mayroong langaw, nadapuan ng langaw ang iyong kasuotan, pwede kang magdasal. Pwede mong gamitin ang kasuotan mo sa pagdarasal kasi nga hindi itinuturing na najis. Malinaw? Although yung iniisip mo baka dumapo sa tae, something like that, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Naisipin mo yung langaw na dumapi kayo habang nagdarasal ka ay galing sa ebak,
O huwag mong isipin kasi lalo mong pinapahirapan ng sarili mo, lalo mong pinapahirapan ng isip mo. Samantala ang Sharia ay napakaluwag, no? Hangga't wala kang tiyak na patunay na ito'y nanggagaling doon sa ebak, no? Huwag mong gambalahin pa ang iyong kaisipan dahil nananahimik yung isip. Now, ikaw mismo ang nagpapahirap sa sarili mo kapag ganun. So, ibig sabihin dito, ito ay itinuturing na malinis, kumbaga. But it doesn't mean na pwede itong kainin. Okay? Ipinagbabawal na kainin ito dahil ito ay khaba'ith, kumbaga. Ibig sabihin, alam natin kung ano yung epekto ng, ano yung, according sa science, ano yung meron taglay ang langaw. Note po, mayroon tayong may note dito na napakahalaga, hindi porke malinis ay pwede nang kainin. Halimbawa sa Sharia, itinuturing na malinis ang pusa, pero hindi ibig sabihin na pwedeng kainin ng pusa. Diba? Itinuturing na ang laway ng pusa ay malinis. Hindi ibig sabihin ang pusa pwedeng kainin o prituhin o namang katulad nito. Diba? Itinuturing ang pusa na kung saan ay hindi hinahadlangan ng Sharia na makikipag-intermingle tayo sa pusa o kaya makikipaghalubilo tayo sa pusa kasi nga ito may batayan, no? Dahil nakikipagsalamuha yung mga pusa sa atin at ganun din tayo sa kanila. Na kung kaya, Islamically speaking, ang pusa ay malinis, subalit hindi rin ibig sabihin na ito ay pwedeng kainin. Gayun din sa insekto, specifically yung langaw, ito po ay tahir, subalit hindi ibig sabihin na pwede mong kainin. Bagkus, merong patunay sa hadith ng Propeta sallam, no? Na nakasaad sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu an na ito ay compiled by Imam Bukhari rahimahullah na sinabi ni Rasulullah sallam, idha waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyughmishu, no? Falyughmishu thumma liyanzihu. Kapag dumapo ang langaw o bangaw sa inuman ng isa man sa inyo, ibig sabihin yung inuman ay mayroong tubig o kay gatas, ano ang mahalaga, soft drinks o anong makatulad nito, falyugmiso sa salam ay inyo itong ilunod, kumbaga submerge, at pagkatapos mong i-submerge ito, take it out, no? Ito ay itapon mo, alisin mo. Then anong dahilan? Dahil yung justification ay nabanggit sa kasunod o karugtong ng hadith, fa inna fi ihda janahayhi daan wal ukhra shifaan. Sallam dahil sa loob ng isa sa pakpak nito, kasi ang pakpak magkabilaan po yan, kaliwat kanan. Hindi sinabi kung saan dito yung sa kaliwa o kanan. Ang mahalaga, isa man sa pakpak ay nagtataglay ng remedy, nagtataglay ng gamot, ng lunas sa anumang sakit. At ang isa man nito ay nagtataglay ng poison. Kaya pag nilulumo ito, ako rin sa mga nagpapaliwanag mula sa mga eskola at dalubhasa, kapag nilublob ito, nangingibabaw ang antidote, nangingibabaw ang lunas kaysa doon sa poison, kaysa doon sa lason. Mashallah, tabarakallah. At yan ay recently napatunayan ng mga scientists. You can find it on YouTube, in Google also, no? And Google, na kung ano yung meron sa housefly wings, no? Na ito ay nagtataglay ng antidote, nagtataglay ng lunas o gamot sa sakit ng tao. Prophet sallam is a prophet. Siya nagsasabi ng katotohanan at kailanman din siya nagsabi ng kasinungalingan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Na kung kaya ito ay kumbaga, kung gusto mo man lang yan na i-submerge ito. Pero kapag hindi mo hindi mo feel, hindi naman sapilitan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So patunay na sa pagiging pahir ng housefly, ng banga o ng langaw, mga kapatid. Now, tungkol sa sabi na hindi haram, ano tinutukoy sa katanungan na hindi haram? Kung hindi ba haram kainin, so masasabi natin dito ay hindi pwedeng tinatawag na kainin. Tulad na sabi natin kanina, na hindi porke malinis ay pwede nang kainin. At the same time, hindi rin kung saan tinutukoy na nagtanong ay hindi pwedeng patay, hindi haram patayin. So, ang Sharia hindi nagpipigil sa iyo na patayin ito. Ibig sabihin, pwede mo itong patayin, pwede mong patayin yung langaw kung sakali, lalo kapag ito ay harmful, no, nagbibigay ng, kumbaga, ng harm, ng kapinsalaan sa isang tao. Okay? So, hopefully mga kapatid, sa panambalatang Islam, meron tayong natutunan, inshallah, at karagdagang kaalaman hinggil sa bagay na ito. Naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa atin, at naway ipagkaloob sa atin ng Allah ang malawak na pangunawa sa ating pananampalataya. Tandaan po natin ang ating pananampalataya ay nakasaad sa kung ano yung
nakasaad sa Quran at ay nakabate kung anong nakasaad sa Quran at saka sa hadith o mga salita at gawain at mga pamantayang itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, kita-kits po tayo sa mga susunod na video, inshallah. Like, subscribe, and follow for more video mga kapatid at sa mga dagdag na kaalaman na rin. And of course, don't forget to hit the bell button para masaya, no? So, see you po sa ating susunod na live. Jazakumullahu khair. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.